Mr. Chairman, may I ask Ms. Guo Huaping alias Alice, kanina I was listening attentively and even in the hearing doon sa counterpart natin sa House when they raised the issue of you being a spy, you reacted differently and on our end, we were not surprised at all. It could be true because somehow in the past hearings, you act like a spy, lie like a spy, and we wanted you to have this opportunity to convince us. Ano ka ba talaga, Miss Alice? At ano talaga yung gustong mangyari ni Gua Huaping dito sa Pilipinas? Mr. Chair, regarding po dun sa tinanong niyo po, regarding po dun sa spy, hindi po ako spy. Ako po, lumaki po ako, ang alam ko po ako ay isang Filipino at gusto ko na rin pong mamatay dito sa Pilipinas at handa din po ako na ipaglaban po ang Pilipinas po. Pwede ba na ikaw ay isang spy pero hindi mo alam na ikaw ay spy at pinakikinabangan ka ng isang organisasyon o isang gobyerno, kagaya for example ng Chinese government? Would you think it's possible na hindi mo to alam pero nagagamit ka? Do you think it's possible? Mr. Chair, hindi po. Dahil wala naman po ako nakakausap ng mga Chinese government po na tao. Pero lahat ng katransaksyon mo, pag tinignan namin, maging dun sa mga dokumento, sinasabing ang katransaksyon mo ay puro mga true-blooded Chinese, even Chinese rogue citizens. Mr. Chair, may mga nakatransaksyon man po ako na full-blooded Chinese pero never po ako nagkaroon ng transaction po with Chinese government. One last thing that I'd like to ask you. Anong motive sa tingin mo ng mga nag-uugnay sa'yo na ikaw ay isang Chinese spy? Doon sa kaninang pinakitang video ni Senator Risa, doon sa Al Jazeera, na parang napakahirap imbentuhin na gagawin lang yung mga pangalan, mga lugar, mga sinight na mga tao na nakapaligid at malalapit sa iyo. Mahirap gawin 'yon, i-stage. Kumbaga parang it's a perfect storm na magawa nila at na iniuugnay ka as a Chinese spy. Ano kaya ang motibo nila? Anong mapapala nila para gawin 'yon? Meron bang nakipag-usap sa iyo? Meron ba silang hinihingi? Meron bang ilang parties trying to get your attention and at the same time ask you for favors? Mr. Chair, hindi po sila malapit sa akin at hindi ko po talaga sila kilala doon sa nakita ko po sa video na 2 tao. Hindi ko po sila kilala, hindi sila malapit sa akin, wala rin kami ugnayan at hindi po ako spy po. But the addresses, the persons involved, the Fujian province, etc. Paano magagawa nila yon na parang perfect? Mr. Chair, Fujian po, I believe sobrang laki po ng Fujian. Marami din po talagang half-blooded or full-blooded po na Chinese andito po sa atin, dito po sa Pilipinas. Hindi ko rin po alam kung bakit po, pero ang understanding ko po, ang intindi ko po, baka sa media mileage, meron po silang ibang motibo. Ako personally, hindi ko po sila kilala, never ko po sila nakita, at hindi ko rin po talaga maintindihan ano ang plano po nila. Pero dun sa Al Jazeera po, may ano na po kami, yung legal team ko po, may action na po kami for them. Magpa-file po kami. Anyway, we'll let the pertinent government agencies to look into this and considering na ito ay bagong lumabas and I don't know if the committee is this is the right committee to look into this particular matter. May I go now, Mr. Chair, dun sa properties ni Alice Go, no? Kasi nakita ko yung
binanggit ko sa iyo nung isang araw itong properties dito sa Alabang West, properties na binili mo at nakasaad sa iyong salin. Napakalayo nito doon sa Bamban, Tarlac. Bakit mo naisip bumili ng properties dito sa Alabang West? Your Honor, regarding po sa lahat po ng properties po, since may AMLAC case na po ako, I invoke my right against self-incrimination po. Kasi dito 157 million yung ginastos mo. I actually don't believe na ganito lang kaliit para sa 8 lote dito sa Alabang West, no? May I know kung saan galing itong 157 mo? Ito, ayun naman to eh. Public record to, nasa salin mo. Saan galing yung pambili nitong 157 million na ito? Mr. Chair, since naka-file na po yung AMLAC cases ko po, I invoke my right against But this self-incrimination is po. sa salin at sa public document and bumili ka ng property malayo sa Alabang. So ako bilang isang legislator at the same time part of this series of committee hearings, I am thinking na kaya mo binili ito dahil gagawin mo rin yung ginawa mo sa Bamban. Gagawin mo ring imperyo itong Alabang West. Kung hindi ka nahuli, may bala kang mag-expand mula Bamban patungo dito sa Alabang West. Would that be a sound conclusion on my part, Ms. Go Huaping? Mr. Chair, hindi po. Anyway, nung hindi ka pa nung nabalitaan mo na ni-raid yung Zunyuan at nandito yung ilang sa mga incorporators, anong ginawa mo bilang mayor? Inalam mo ba kung sino yung mga sangkot dito? Mr. Chair, regarding po sa Zunyo 1, since may mga cases po na naka-file na rin po sa akin, I invoke my right against self-incrimination Buti po. na lang nag-decide ka rin na hindi tumakbo at ang COMELEC nag-decide din na hindi ka na payagang tumakbo bilang mayor ng Bamban noong pinasok yung lugar dito sa Bamban, may 46 na sasakyan ang nakumpiska doon. Mas marami pa po sa staff ng PAOK, no? Kung hindi ka involved sa Zunyuan, siguro Guwahwaping, agad ka sanang nagpadala ng tulong. Pero what did you do doon sa raid as a mayor? I'm not asking you as siguro I respect the office of the mayor. Anong ginawa mo? Anong tulong? Anong naging participation mo? Kung talagang wala kang kinalaman dito sa Zunyuan. Mr. Chair, second day po ng raid, second day po ng raid, nagpadala po ako ng tao para tanungin, to check them kung may tulong, may magagawa po kami. Pero kung di po ako nagkakamali, hindi po kami pinayagan pumasok. Sino yung kino-ordinate ninyo? Mayor's office po. Mayor's office to PAOK, to PNP? Kanino kayo nakipag-coordinate? Kung di po ako nagkakamali, during that time po, pumunta rin po ang mga councilors, yung mismo mga konsehal po Kanino ng po bayan. kayo nagbigay, nagpaalam na ready kayong tumulong? From the National Government's Office kasi yung PAOK ang pumasok dito kasama ang PNP. Your Honor, hindi ko na po siya maalala sa It ngayon means po. to say, hindi kayo nagbigay ng tulong. Mag-extend po kami ng tulong dapat po. However, You did not offer. mag-extend po dapat kami ng tulong. However po, hindi po kami na-entertain. May we know from PAOK, just yes or no, kung nagbigay sila ng intention to help you guys out dito sa nakaraang raid sa Bamban? Yes, Your Honor. As far as we can remember, sir, wala po kaming naalala. Or neither we receive formal communication to that effect. Sa PNP, wala din po tayong alam. General Acorda, you were then PNP chief? Yes, since I was the chief PNP, to my knowledge, sir, walang tulong na gano'n na i-extend sa atin. Sir. Wala din po. So ito, magandang makita natin na yung chief executive hindi nag-cooperate or hindi man lang nagbigay ng tulong. Alice, sinabi mo noon na nakaraang hearing when I asked you as to how
this construction in Baofu was funded. Ang sagot mo, and I was looking at the minutes of the hearing, Sen, yung pong Baofu, hindi siya sa akin at hindi rin po ako nagbabayad ng construction. So, sino yung nagbayad nung construction? Sino yung financier ng pagpapatayo ng construction dito sa Baofu compound? Kasama ba dito yung Hongsheng Gaming Technology? Mr. Chair, regarding Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. According to financial statement ng Baofu, pag tinignan nyo po ito, hindi pa ho kayo nakakapag-divest nito, 2022 to 2023. Pag tinignan nyo po yung cash flow, nakalagay po dito, just to put it on record, meron pong nakalagay na construction in progress, 341 million yung nakalagay. Despite the fact na ilang beses nang pinapakita sa committee nito, especially yung in-depth study ni Senator Win Gatchalian na umaabot ng more than 6 billion pesos yung construction alone ng Baofu. So itong sa 341 na lang million na nakalagay na public record, financial statement ng Baofu, galing ba ito sa mga shareholders? I suppose ito yung galing sa shareholders ng Baofu. Is that correct? Mr. Chair, regarding Baofu po, I invoke my right against self-incrimination po. But this is a public record at 341 million nakalagay dito, construction in progress. Ang tanong lang, bakit 341 million lang ang nadeklara kahit na nasa 6 billion na ang naging gastos ng construction na ito? Mr. Chairman, I am just emphasizing the importance of having a stronger measures where we can make sure that the local chief executive would have the responsibility doon sa mga nangyayari sa kanyang paligid. Ang lapit po, ilang metro lang po ang lapit ng itong Baofu compound mula po dito sa Bamban Municipal Hall. Gusto kong puntaan, Mr. Chairman, itong PAGCOR kasi sa dami po ng mga narinig natin, Mr. Chairman, nakita yung PAGCOR. Sa dami po ng nakita natin, narinig, at tayo ho, simulat sa poll, nag-imbestiga tayo dito sa, kasama kita pala nun, Senator Sherwin, dun sa biggest human trafficking na nangyari dito sa Clark, no? I think next games, no? Next games, 1,300 human trafficking, 50 million na bribery, nakulong yung Commissioner Argusino at si Robles, if I'm not mistaken, no? Noong pa natin pinapound yung sa PAGCOR, yung representative ng PAGCOR, si General Villanueva, gusto lang natin malaman, nung nagdeklara po yung Pangulo ng Pogo Ban, ano na po yung nagawa ng PAGCOR para sundin yung direktibang ito? Kasi sabi ng PAGCOR, bibigyan nila tayo ng quarterly updates, Mr. Chairman, tungkol po sa winding down ng operation ng mga POGO. I'm not sure if PAGCOR's been submitting their quarterly updates, and perhaps if we can ask them kung pwede nating marinig yung pinakahuling update ng PAGCOR. Ilan nga po ba yung mga nagsisimulang mag-wind down, ilan na yung completely nakapag-wind down, Your Honor? Good afternoon, Your Honor. As of this date, sir, since the announcement of the President of the banning of all POGOs or IGLs, we have coordinated already with the other agencies, especially with DOJ, BI, and other law enforcement agencies, including PAOK. And DOJ made already the task force exodus. We're still awaiting for the executive order from the President, sir. And during the
in July, there were 43 remaining IGL, sir. But today, there are only 38 now. And 4 more IGLs have submitted their intent to voluntarily surrender their license. 38 now. 38 now. Okay, first question again. You're giving us your quarterly updates. Yes, Are you sir. submitting? Yes, sir. Okay, thanks. And then as of September 30, 8,161 foreign employees signed up already for voluntary downgrading from the 38 companies, sir. So marami, sir, nag-file na ng voluntary downgrading of their working visa. Okay. So ibig sabihin now it's only down to 38. Yes, sir. 38 na lang Yes, po. sir. And you're only talking, Mr. Chairman, you're only talking about legal pogos. Am I Yes, sir. correct? Yes, sir. Because you have no idea about the illegal pogos. I have some ideas, sir. In fact, No, if you have any idea of illegal pogos, since then, pinasara nyo na yun. hindi, sir. Actually, we're working it out with PAOK, sir. Because I work with other agencies also, sir. Being close to the law enforcement You know, agencies. that's been the problem, Mr. Chairman, ever since, no? For example, ngayon, yung validity ng OGEL o yung, ano nga ang OGEL? Yung employment license. license, Yes. di ba? Yung validity nila will only be valid until December 31, 2024. Is that correct? Yes, sir. Ito yung in-adjust ninyo na validity. Yes, sir. Now, last week, October 3, ang PAOK discovered an illegal pogo. We're not surprised anymore because there's so many illegal pogos. Dito ho sa raid na nangyari sa Pasay City. Ironically, Mr. Chairman, that's only 650 meters away. 600 freaking meters away from the Senate. An illegal pogo while we're conducting Senate hearings here about pogos. At ang mas nakakabahala po, malapit din po ito sa PAGCOR Corporate Office dito sa Pasay. Ito pong na-discovering pogo sa Kimberly Building sa Makapagal Boulevard ay isang scam farm. Hindi ko bang malaman na Mr. Chairman, bigyan tayo ng overview ng PAGCOR kung paano po yung kanilang proseso sa winding down ng operation ng mga pogo. Kung nabanggit nyo na nga po, hindi lang legal, even na illegal. Paano ho yung mga proseso? Ano po yung inuuna? Bakit itong illegal na pogo nandito pa, no? Ang lapit-lapit dito sa atin, pareho sa PAGCOR at sa Senado, operational pa rin ho. Nag-ooperate sila nung na-raid po sila, Your Honors. Your Honor, as assessed by PAOK, sir, that illegal pogo ay bago lang daw. Parang bago lang siya. Ito yung mga remnants, sir, nang galing sa ibang mga pinasara natin at ni-raid ng mga pogo, sir. Parang kabutit to, sir. Kaya nga yung pag nagre-report kami sa PAOK, we hope and pray na ma-raid sana to, ma-raid tong illegal na to, or itong licensing na nag-illegal, ma-raid sana ng PAOK para ma-deport na natin. Pag hindi natin ma-deport, sir, yan, parang kabuti yan, sir, lilipat lang sa ibang lugar. And But do you have any idea that they're operating here? Zero idea that there's a... we have some intelligence report, sir. In fact, we've course 2 reports to PAOK, sir, Yun about po ba yung nag-lead sa PAOK na i-raid ito, yung intelligence Yes, report ninyo? part of that, sir. But ito kasing location na to, sir, ang binabanggit namin, ito yung karugtong nung naandun sa Double Dragon. So it's the same company, sir. But itong bago, sir, dito sa... Actually, ito, sir, 3 location yan, sir, sa ano. Dalawa sa Double Dragon and 1 sa dito, sir. And I think the problem lies because PAGCOR has no way of checking. You don't have the capacity to actually look and check. Yung DOLE nga, binigyan natin ng pondo dito sa Senado ng mas maraming inspectors para dun sa OSH, yung Occupational Safety and Health Standards. But PAGCOR has no way of checking all of this. In fact, Your Honor, General Villanueva,
ka-last name pa kita. Yung mga leasing, mga lisensya, sinasabi wala, pero the past 6-7 years, alam na namin na meron yan eh. And hindi talaga, and the only way to do that is we thank and appreciate the President's decision to really close down Pogos. So, alam niyo po ba na ganito yung nangyayari and yet you can't do anything about it? It appears that you can't do anything about No, it. sir. We've been doing a lot of things also together with the law enforcement agencies, including the intelligence community, sir. In fact, sir, we're a minor player in the discovery of this big illegal pogo, sir. Well, meron ba talagang kapasidad ang PAGCOR na tugunan itong utos ng Pangulo na talagang tuldukan po itong operasyon ng mga pogo sa ating bansa? O kailangan nyo talaga ng kagaya ng PAOK na talagang massive yung they're not just passive but more proactive approach in closing down this Yes, sir. pogo Yes, operation? sir. Your Honor, the PAGCOR doesn't have the police power or the arresting power. So we rely on the PAOK, our law enforcement agencies. But we help them in intelligence operation. But you're the one issuing licenses, sir. Those Sir. licenses Yes, that sir. you are issuing, Yes, sir. hindi nyo naman na-check eh. Hindi nyo na-check. In fact, yung mga na-raid, yung iba may lisensya pa ng PAGCOR eh, pero maraming illegal activities. Am I Yes, correct? yes, sir. Exactly. I agree, sir. But we help in neutralizing this illegal ones, sir. Anyway, sir, I think we can agree to disagree if you have the capacity to actually look into all of this and find out if your licenses na inilalabas, ibinibigay, yun lang din yung gagawin nilang operasyon based on the licenses that you're giving Yes, sir. them. Because they're not, obviously. The past few years na nandito ako sa Senado, no? At ilang taon na nating inuulit-ulit na itong evils of Pogo talagang kailangang isara talaga at kailangan magsimula muli. In fact, I will go further. Even the evils of online gambling, pati itong mga lisensya na ito, for me, until now, wild west. Itong pagbibigay ng lisensya at pag-i-implement nitong mga nakatanggap ng lisensya mula sa PAGCOR.